Malinaw manong pang-iispiya at hindi pagsasaliksik ang pakay ng mga pinakawalang drone ng China sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Ito ang inihayag ng ilang mga senador matapos na ipakita sa kanila ng Philippine Navy ang na-recover ng mga drone na pinaniniwalaang mula sa China na may SIM card na nakakapag-transmit pa ng mensahe. At dahil dyan, nangangamba ang Philippine Navy na mas marami pang nakakalat na drone ang China para tiktikan ang iba't ibang karagatan ng Pilipinas. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean? Alex at Ali, ipinilisinta nga kanina sa pagdinig ng Senado ang mga submersible drone na nakuha yan sa karagatang sakop ng Masbate. Naniniwala ang mga otoridad na ito'y konektado sa naarestong mga Chinese nationals malapit sa mga kampo ng militar na siyang nagsasagawaan umano ng pang-espiya. Ipinakita sa pagdinig ng Senado ang mga submersible drone at iba pang spying equipment na natagpuan sa karagatang sakop ng San Pascual, Masbate. Dinala ng mga tauhan ng Philippine Navy ang dilaw at itim na drone kasabay ng pagdinig ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones para imbestigahan sa pangambang ginagamit ito ng China sa pang-espiya sa Pilipinas. Sa pagdinig, kinumpirma ng Philippine Navy na batay sa ginawang forensic examination sa nakuhang drone, may laman itong SIM card mula sa China Telecom at nakapag-transmit na ng mensahe. Yung yellow drone is designed to collect, we call that bathymetric data. Depth of water, salinity, conductivity, oxygen content. Yung black could also has the same capability, but it also has an AVS, acoustic vector sensor. Nagpipick up siya ng sound. How sound propagates and travels underwater. Sound propagation is very critical when it comes to undersea warfare. Pero lahat naman ang nakukuha information ng mga drone na ito have different uses. Pwedeng commercial, pwedeng academic, pwedeng scientific research, at pwede rin military use. Pero ang hindi pa sigurado kung talagang sa China government na ipadala ang nakuhang impormasyon. We are not saying that. We are just saying the results of the forensic examination. At sinasabi natin, based sa kanyang forensic examination, nagbato siya ng signal sa China. Sabi ng Philippine Navy, patuloy pa ang kanilang ginagawang pagsusuri sa iba pang laman ng drone at kung ano talaga ang pakay nito sa Pilipinas. Sa kabuuan kasi umabot na sa 6 na drone ang na-recover sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang na dyan ang nakuhang drone sa Pasukin, Ilocos Norte, Zambales at Batanes. May pangamba rin ang Navy na marami pang nakakalat na drone sa iba't ibang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Kaya ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources bubuo ng protocol hinggil sa tamang pagre-report sakaling may madiskubre pang mga drone ang mga mangisda. Bukod sa mga drone, iprenisinta ng NBI at PNP ang ilan sa mga kaso ng pinaghihinalang espionage activities kung saan sangkot ang ilang naarestong Chinese nationals. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa ginagamit ng mga suspect ang IMSI Catcher, Leader Devices at GNSS o Global Network Satellite System. Ang IMSI Catcher ay nakakakuha ng impormasyon at datos sa pamamagitan niya ng pag-intercept sa mga telecommunication signal habang ang Leader at GNSS ay nakapagmamapa ng mga lugar sa ating bansa. Ang mga equipment naka-install sa mga sasakyan na kanilang pinupuntahan. Sabi ni Senador Francis Tolentino, mas lumilinaw ngayon na hindi lang research ang pakay ng mga drone kundi tiktikan ang Pilipinas. Pinapayagan kasi ang research batay sa international law basta't may pahintulot ng isang bansa pero taliwas ito sa umunoy ginagawa ng China. Nakikita natin yung lawak at saklaw ng ginagawa sa atin ng People's Republic of China. Ang mga larawang ibinahagi ngayon ng mga naturang ahensya ay nagpapakita lang at sumisimbolo, kumakatawan sa pag-atake sa ating kalupaan, himpapawid at karagatan. Ito ay isang tahasang pagpapakita na kawalang respeto ng China sa bansang Pilipinas at sa ating mga kababayan.
Ali at Alex, umapila ang Philippine Navy at iba pa ang ahensya ng gobyerno sa Senado na palakasin pa ang kanilang kapabilidad. Yan ay sa pamamagitan ng paglalaan ng mas marami pang pondo sa mga ahensya ng gobyerno na nagbabantay sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Kailangan daw kasi ngayon bumili ng mga bagong kagamitan katulad ng drone at gliders para masusi at masuyod ng mga otoridad ang mga karagatang sakop ng Pilipinas. Kasama na dyan yung ilog na malapit sa Malacanang, yung ilog Pasig, para matukoy kung may iba pang equipment na idineploy dyan ang mga dayuhan. Balik sa inyo, Alex. Okay, Mayan, parang pinagpapalagay natin na ang AFP, inaamin nila na hindi nila napagana ang kanilang intelligence community kung bakit nakalusot ito. Alex, yung ganyan daw kasi sa lawak ng karagatang sakop ng Pilipinas, hindi natin mababantayan yan dahil kulang rin yung kapasidad, lalo na yung mga barko na umiikot sa ating karagatang sakop. Kaya ang apela nila sa mga otoridad o sa Senado ay palakasin pa yung kanilang capability at dagdagan yung kanilang pondo para sa bagong equipment. Okay, Mayan, dahil merong natagpo ang SIM card ng Chinese Telecom, no? Paanong sistema niyan? Gumagamit ba siya ng local network para kumonekta at mapadala yung information na nakukuha ng drone? O direkta ito sa satellite ba? Ano bang explanation dito ng Philippine Navy? Alex, yung SIM card na nakuha ay Chinese Telecom. So may possibility na yan ay direktang nagpadala ng mensahe at posibleng roaming yung kanilang ginamit sa pagpapadala ng mensahe dahil kung yan ay local, madali ang matutukoy ng mga otoridad. Okay, kung roaming ito, Mayan, kung tayo pumupunta sa ibang bansa, dala natin yung ating local SIM card, di ba humingi tayo ng tulong sa isang telecoms ng mismong bayan? Kunyari, kung ako'y pupunta na Singapore, ang aking kapartner na aking ginagamit, kunyari Globe, ay yung Singtel. Parang ganon, di ba? So merong local partnership dito. Alex, kung yan ay gamit o gamit ng military nila, ay hindi na yan kinakailangan. Alam naman natin yung kapabilidad ng iba't ibang mga bansa pagdating din sa mga military equipment. Pero yan daw ay iimbestigahan pa ng Senado dahil ipagpapatuloy yung investigasyon ng Senate Committee on Admiralty Zones bukas. Oo, kailangan imbitahan siguro nila, Mayan, yung mga eksperto sa telecommunications tulad ng DICT at ilang mga local network company. Mayan. Kasama Alex sa inimbitahan bukas para humarap sa pagdinig yung mga opisyal ng DICT at ng DOST para malaman yung maibigay nila yung expertise at ano pa yung ibang detalye dito sa pagpapadala ng impormasyon sa pamamagitan lamang ng drone. Okay, siguro panghuli, Mayan, bakit nga ba Zambales ang napili nitong drone na ito? Meron ba silang mahihita doon at ano bang tinatago ng naturang lalawigan at medyo concerned tayo sa magiging makukuhang impormasyon doon? Alex, hindi lang Zambales, no? Nakuha yung mga drone na yan sa Masbate, sa Ilocos Norte, Oo. sa Zambales nga. Meron pa rin nakuha sa Kalayaan, pero yan daw ay mahalagang bahagi ng Pilipinas na kung matatandaan natin, dyan din madalas namamataan yung mga barko ng China. Okay, maraming salamat sa iyo, Mayan Corvera. Mata natin dyan sa Senado.